kapalit ng record na yan, ng impormasyon, sabihin natin ay 500 pesos per record, ilang records ka ba meron sa database mo? Right? Possible? Nangyari na yan sa isang motor company. Binigay yung client information sa isang credit card company. Huli yung tao. Kasi sa kanya, nung in-trace back sa kanya, dun sa system admin, nanggaling yung records ng info. Okay? Next. Last. LUST. Binigyan ng magandang babae, ginood time ng 1 linggo doon sa mga magagandang lugar sa Quezon City. Ang ibinigay, lahat ng listahan ng credit card info. Galing ano? Lugi ng kumpanya sa taong yon. Next, empathy. Yung ating relationship, no, sa mga tao. Pwedeng i-manipulate yan ng mga budol-budol. Katulad ng katulong na scenario kanina. Okay? Next is curiosity. Gusto niyang matikman itong ganitong service, bibigyan sa inyo ng hacker for a fee or for an info exchange pertaining to your company. Okay? Next, vanity. Sinabi na, wow, ang ganda-ganda mo naman. Wow, okay mo, sir. From there, yung pag-uusap na yon, mag-uumpisa yon ng transaction. Vanity. So, yung mga bagay na yon, greed, lust, empathy, curiosity, vanity. Yung mga bagay na yon, human emotions, tinitira yun ng mga social engineers. That's why, ang itetest lang nun, lahat ng empleyado nyo, sila ba ay magbibigay ng password over the wire? No? Ang tawag doon, yung phishing over the phone is phishing. Okay? Phishing. Okay? O kaya gusto kong makapasok sa loob ng infrastructure ninyo. Sino may malaking infra dito? O malaking opisina? Gusto kong pumasok, pwede akong tinatawag na piggybacking o tailgating. Ibig sabihin, susunod lang ako dun, bubuntot lang ako dun sa tao. That's human aspect of social engineering. Computer-based. Fake websites tsaka spam. Right? Next. Identity theft or impersonation. Yung sample ko kanina. Yun ay human aspect. Yung computer-based niyan ay yung phishing. No? Email, na meron akong ganitong yaman, gusto ko sanang mai-transfer sa Pilipinas, baka pwede mo akong tulungan. Correct? Marami yan. Okay, next. Shoulder surfing. O, may computer-based type din yan. Yung tinatawag nilang smishing. Phishing through SMS. Marami yan. Lalo na yung mga nasa abroad, yung mga OFWs, number 1 silang victim niyan. Nagpalit na ako ng number. Paludan mo ko. Akala niya, relatives niya na nasa malayo. Pero pala, nandun sa Valenzuela. Okay? Next one. Sa social engineering pa lang yan. Kasi nga, large concern, no? Okay? Asking for help. Yung pagtulong natin, ginagamit niya ng mga budol-budol sa ibang tao. Tutulong yan sa inyo, pero hihingi yan ng pabor in exchange for something. Computer. Yun. Phishing naman. Phishing. Ang tinatarget ng phishing ay yung mga C-level executives.
Okay? Next, bribe, intimidation. Bibigyan kayo kung anumang malaking halaga o pabor, recognition na hindi naman dapat sa inyo. Pwedeng gawin nyo ng mga social engineers. May computer base yan. Yung tinatawag na whaling. Whaling. Ibig sabihin, marami siyang i-fish sa inyo. Halimbawa, itong buong room na to, alam niya yung mga email ad nyo, magpapadala siya na magpapadala dyan. That's why it's called whaling. Marami. Right? Next, dumpster diving. Bira gumagawa nito sa Pilipino. Yung basura ninyo, pupuntahan niya, kakalkalin niya para makakuha siya ng password o anumang credentials. Mga Amerikano gumagawa nito. Right? Pero may computer-based hack yon. Ang tawag niya is baiting. Papainan naman nila kayo. Ganon ang style ng Pinoy. Right? So kita natin, second principle pa lang, social engineering, yung mabudol-budol kayo sa loob ng kumpanya, napaka-delikado. Regardless kung gaano katindi ang inyong information security posture, it will be nothing. Next is the physical environment. Gumagamit ba kayo ng proximity card, badges, or meron ba kayong mga gwardiya na meron din information security awareness? Okay? Third principle, security and convenience are inversely proportional. Pansinin niyo yung una, sabi dyan, lack of security make it easier to get work done. Pero addition of security may interfere with the ease of getting a job done. So, meeting halfway, find the balance point that supports both. Hindi po pwedeng masyadong maluwag, hindi po pwedeng masyadong mahigpit. Okay? Next principle, security succeeds or fail based on the weakest link. No. Sabi nga ni Kevin Mitnick, people are the weakest link. Si Kevin Mitnick, pagka pinuntahan nyo yung story nito sa Google or sa Wikipedia, makikita nyo na tong guy na to doesn't use only technology. He used social engineering. He used your emotions to get any info that he needs. Pero ngayon, nagbago na siya. He is now a information security consultant. Okay? Si Kevin Mitnick. Fifth principle, hackers are generally technologists. Smaller group of hackers na gagawa ng mga exploit, viruses. At yung sinabi ko sa inyo, yung grupo na advanced persistent threats. Now, more hackers apply technology already available and sometimes in creative ways. Yung mga hacker, nagbabayad din yung iba niyan. No? Kasi sa industriya ito ng IT security, we use open source software and closed source software. Ibig sabihin, mga licensed software to do things. Okay? Pero itong mga guys na to, since may marami na silang pera, ginagamit nila yung mga advanced. Okay? Next, poor config on your system. Marami nito. Okay? Merong isang telco dyan, noong March 20, just this year, yung kanilang mobile card shopping ay na-hack ng mga Malaysian hackers because of poor configuration. Okay, next, good programming skills are not sufficient to make a good security professional. Binanggit ko sa inyo, he needs to understand every aspect of it. System administration, database administration, network architecture, data forensics, computer hacking forensics, and the legalities behind these things. Okay? Next tayo dun sa sixth principle. Nabanggit na to kanina. Utilizing yung multiple layers of defense. Yung router, pwedeng gumamit din ng bastion host. No? Usually itong mga bastion host ay nasa DMZ. Yung web server, mail server,
May firewall, which is a second line of defense. At yung intranet, ibig sabihin, ito yung network ninyo sa loob. Yung mga users. No? Now, ang tanong, can anyone bypass one or more layers? Pwede. Pagka meron dyang unpatched or misconfigured na router or firewall or web server or mail server, pwede kayong mapasok. Okay? Next principle, the seventh principle. Focus your security energy on dealing with the most likely threats. Okay, consider what is most relevant to your environment. That's why meron tinatawag na vulnerability assessment. Bago kayo mag-deploy anumang project, kailangan dumadaan yan sa security analyst, sa security officer. Bago yan i-deploy for production. May ibang companies na ginagawa, deploy sa production, saka lang iti-test. Which is wrong. Okay? Bago nyo i-deploy ang isang project, whether it's web-facing or intranet, kailangan i-assess, i-audit. Okay, which of these have known exploits? Baka yung butas na yon, alam na ng marami, o may code na para dyan sa mga script kiddies. Okay? The last principle, I think this is the last principle, yung obscurity. Hindi naman nila kilala yung sistema namin o hindi nila kilala yung aming company. Anong sabi dyan sa atin? Don't set yourself as a target. Huwag kayong maging point of interest ng mga hackers. Sabi dyan, maintain a low network profile for your business, computer system, and then, sabi dyan, contradicts marketing principles if you're a business. Okay? Examples. Windows is attacked more than Mac OS X. Mas madaling atakihin ng Windows system kaysa sa gumagamit ng mga MacBook o ng Apple devices. Pero yung Windows madaling atakihin. Now, those who claim that their systems can't be hacked, yon ang target ng mas marami. Okay? Sinasabi lang, yung sistema namin, hindi kayang pasukin ng hacker yan. 3 taon o 30 taon bago nila mapasok yan. You're wrong. You're dead wrong. May mga technology ngayon na hindi pa nakikita ng mga Pinoy. Na magugulat kayo, ganito lang kaliliit, size, credit card size, but when I punch into your network, butas ang network niyo. I can command it from somewhere. Okay? Okay, putting it all together, okay? Computer security, IT security, kailangan meron tayong security goals, may controls, no? Ino-audit yung controls, is it in place? Is it sound? Tapos balik ulit tayo. Ano uling control? Okay? Continuous yung process. Okay? Developing layered protection, vertically and horizontally. And then utilizing available resources, your people. If your people needs information security awareness, bakit hindi? Kailangan yun. Now, developing and enforcing policies and processes. Andito yung mga controls. Pwede kayong mag-follow ng anumang framework like COBIT. Okay? COBIT ng ISACA. Or ano pa ba yung mga framework? ISO for ISMS. Okay? And then minimizing interference with functionality. Okay? And next, we must weigh the risk. Ano ba yung risk appetite natin? Are we after for loss of revenues? Are we after the loss of our reputation? So, tingnan natin kung ano yung risk appetite ng mga boss nyo. No? Pagka mahalaga sa kanya, negosyo, tsaka yung reputasyon, kailangan talaga nung matinding information security posture. Constant vigilance. Sinabi ko sa inyo, hindi ko mo ngayon ay secure kayo, bukas ay secure pa rin kayo. No? Yung mga hacker, they are doing their assignments, they're experimenting, researching the holes
on the platform you've been using. No, marami niyan, lalo na dito sa Asia. We're in the exploit development, ay sabi ko nga sa inyo, is a growing market. Both on the corporate and the underground. So, pagka nakita nila na meron palang butas na ganitong company, ibebenta niya yan sa mas malaking halaga. Okay? So, dito po natatapos yung slide ko, yung presentation ko. I hope marami kayong natutunan this afternoon. And then you can ask us. Thank you. Tingnan natin kung tayo sa bahay yung frontline defense and security. So kahit tayo yung pinakamarunong sa bahay, tayo yung pinaka-techie doon, so tayo yung gagawa ng magsisecure ng network, takahanap ng nawawalang file, update o upgrade ng mga virus protection nila. Then pangalawa, yung wifi natin sa bahay, kailangan ma-configure natin into WPA or WPA2. So yung video kanina napapakita ko, ito yung tatlong myth about Wi-Fi. Kung sinasabi niya, hiding your network. Itong movie presentation, sinasabi niya na yung tatlong myths regarding Wi-Fi. Okay, number one is yung i-hide nyo yung network, yung name ng SSID. You're dead wrong. Kasi may mga software, open source software like AirCrackNG that can detect this. Kasi sinabi niya dyan, network name hiding is for safety but not for security. Kahit na naka-hide dyan, somebody will use a software to crack that SSID. Sandali lang yun. Yan. Yung media access control, yun yung mga nasa network card, ilalagay na niya. And then looking for clients, yun, kuha na niya. So this one is running on Linux or on Mac OS X. Yan, pinasok niya na yung configuration na yon. Most likely ginamit niya yung MAC address ng isang tao using MAC spoofing. Okay? So yan, MAC address filtering is for safety, not for security, because yung MAC address na naka-burn sa mga laptops ninyo or sa mga anumang mobile devices, it can be changed. No, it can be changed real time. May pambago niyan. Okay? Okay, this guy is using Wireshark, yung protocol analyzer. Most likely may kukuhanin siyang information dyan on the wire. Okay? So, mukhang kukonect na siya dyan. Gamit ay yung web. So, kinakrak niya yung web key. This one use a platform na mas mahal. So, yung ibang hacker, hindi na niya pagkaaksayang bumili pa ng appliance o hardware just to crack WPA2. He will use other things. Okay? So, kita natin,
yung hiding your network name, yung MAC address filtering, yung paggamit ng web, lahat yan, no. Kaya kung yung kapitbahay nyo ay, sabi nga nila ay good neighbor, most likely naka-open yon. Okay? So, kita natin yan. Yung tatlong yon, hiding your network, yung SSID, pwedeng makita yon, pwedeng ma-hack yon, yung MAC address, pwedeng gayahin. Itong web protocol, madali itong i-crack. No? Less than a minute, pwede na itong i-crack. Okay? Okay, and the last, ito na yung sinasabi niyang magkaroon tayo ng different sets of password. Hindi yung isa yung password na ginagamit natin sa lahat ng site na pinapasok natin. No? Ang susunod na tanong, di ba pinakita kanina, dapat yung password ninyo mixture of alphanumeric at saka yung symbols. So, ang susunod na problema, different password, paano matatandaan yun? Di ba yun ang mga problema eh? Paano matatandaan? So, kasi pag nakalimutan mo yun, sorry ka na lang. Di ba? Kahit yung Facebook mo, nakalimutan mo, hindi mo na mabuksan. Di ba? So, may suggestion dito kung paano may mga tinatawag na yung last pass or key pass ng mga managers para magamit mo para i-keep yung password mo o maintain mo. So, familiar ka doon sa last pass. So yun yung mga password managers na pwede mong gamitin. Pwede lang ninyong i-google yun, makukuha ninyo. Okay? Yan ang natatapos ang short presentation namin. So sana may nakuha kayo kahit paano. No? So ano ang key? Awareness, security awareness. Yun ang key parati. Hindi kailangan mong maging IT people. So lahat tayo involved doon. Pati nga, sabi nga ni Ferdy, pati yung security guard. Kaya alam niya kung nakikitignan niya. Okay? Thank you very much. Kung may question kayo, pwede ninyong tanongin. Si Ferdy, wag ako. Actually, lahat ng sinabi nila na-experience natin, no? Yun na lang yung may nag-i-email sa'yo. Meron akong long supply na matagal ko nang hindi na kukontak eh. Biglang nag-email daw, nasa London siya, na-trap siya doon, pahingi daw ng pera, hindi daw. Sabi ko, sino ba, bakit ba ito sa akin of all people mag-i-email? Eh, tagalan namin walang transaction. Diba? Okay. Meron bang questions dyan? Mukhang napaka-interesting po kasi ng topic, no? Kaya lang, may mga terms po ako hindi naiintindihan. Katulad ng WPA, ano ba yun? Ano po ba yun? WPA2. Ano yun, sir? Pagka po sinabi yung WPA o yung kanina, yung web, no? Ay mga protocols po yon ng wireless technology. So, yung pinakita dyan kanina na how easy yung wireless protocol, no, ay yung web ay pwedeng ma-hack. No, sandali lang yon. Can be cracked in less than a minute. Yung WPA, which is advanced, no, nakakrack na din yon. Kaya ang suggestion dyan is to go higher, which is WPA2. So, pagka yan sa bahay nyo, tingnan ninyo, baka yung inyong mga router, yung wireless router nyo, ay naka-WEP pa rin. Kailangan WPA2 nyo na siya habang maaga. Okay? Yun po ay WEP, WPA, WPA2 are protocols that communicates with you and your devices, with your laptop, with your Android phones. Okay? Thank you, sir. So, ano po? May questions pa tayo? Napakaganda po ng presentation niyo, sir. Ang dami kong natutunan talaga. Kasi naman ako techie, ano? And even sa house namin, talagang ang mga bata ang nagko-configure niya. Pagka ano yung modem, yung bunso ko pa ang sabihin ko, okay, ayusin mo yung modem kasi hindi ako maka-access. Yan, sila ang nag-ano talaga. Pero tama kayo,
dahil nga mga bata ang nagkocontrol ng ating mga wifi